At last week ay natanong ho natin, of course, yung mga kasamahan natin sa media dyan sa House of Representatives. Ano ba ang fireworks sa Monday? Bukas. Kong Zia. Hindi ho ba, hindi ho ba Ma'am Milky, pag fireworks, surprise po yan? Di ho ba? So, asahan na lang muna, abangan na lang po natin kung anong magiging fireworks. What we can tell you po, Ma'am Milky, is ito'y matatahi po yung testigo ni Mr. Calilong. Nais ko rin pong i-reiterate na nung last week, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Calilong. In fact, yung presenta po ng mga videos ng prosecution, yun din po yung ginamit ng video. Doon din nila kinuha ang defense, no? Yung video na presenta din nila sa korte. Sa makatuwid, hindi ho nila na-refute ito na kumbaga manufactured o doctored kasi gumamit din po sila doon mismo sa video na pinresenta ng House Prosecution Panel. Ang ginawa na lang po nila ay hindi nila na-refute yung authenticity ng video, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Calilong. Instead, gumawa na lang po sila ng rason na yung sabi nilang justification, no? O yung konteksto o yung premise, kumbaga. So para sa akin, para sa ating mga kababayan na nanonood, wala pong sapat na konteksto o justification para magbanta ang isang tao sa kapwa-tao niya, di ba? Very clear po yan. Ay yung pinag-uusapan na nga ho natin dito, hindi po yung authenticity ng video. Ang pinag-uusapan na po natin dito at ng taong bayan ay yung conduct ng isang halal na opisyal. Kasi sila po yung nagdidemand ang Constitution ng mas na standard of ethical standard na naaayon sa magandang pag-uugali, no? Yan po ay very clear. Hindi ho dapat natin gawing katanggap-tanggap o dahil lang ang Vice President, sabihin natin, according to the defense, ay galit, ay hindi ho natin gawing katanggap-tanggap yan at i-normalize, no? Kasi dapat ang mga opisyal po ng gobyerno, meron po silang restraint. You have to have a sense, a level of restraint na maski ganun maski ganun kalaki yung gas, puot or galit, hindi ho mo gagamitin ito para ikaw ay magbanta. At hindi lang magbanta, i-explain na meron kang nakausap na hitman or mamamatay tao para patayin ang Pangulo. Bilang isang Pilipino, Ma'am Milky, alam po natin na hindi yung mga pag-uugaling ganyan, ayaw ho natin na makita at marinig ang ganitong klaseng pag-uugali at pananalita sa ating mga anak, sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa ating mga kapitbahay, sa kaopisina. Kung ayaw po natin yan marinig ang ganyang klaseng pananalita sa ating mga kaibigan, mga anak, kapamilya, katrabaho, dapat din po na i-demand natin sa ating mga halal sa gobyerno na hindi ho sila nagsasalita at at gumagawa ng mga pag-uugali na hindi po sang-ayon. Hindi lang ho sa ating standard of morality as Filipinos, but even against the Constitution, because yung ganito pong pag-uugali talagang hindi ho tugma doon sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa kanilang mga halal na mamumuno. So yun po yung pag-usapan natin ngayon. Is it a right? Is it the proper conduct for a public official, let alone the second highest official of the land, to just simply make threats and then impose upon the people to accept it simply because she's angry? Hindi po pwede yun. Dapat to mas mataas ang standard na dinidemand natin sa ating mga halal na namumuno po sa atin. Kung ayaw po natin yan ng ganyang klaseng pag-ugali, ayaw natin makarinig na pagbabanta sa ating mga kapitbahay, the same should also be imposed and demanded, more importantly, doon sa ating mga halal na pinuno. Lalo na second highest official in the land. Sabi nga dapat hindi i-normalize na pwede kang magbanta dahil galit ka lang o ito'y bugso ng damdamin.